Sa mga nagtatanong po at gustong meron ng makasuhan agad-agad dahil po sa nangyari po na korupsyon sa ating gobyerno, yung mga atat na atat, yung mga hindi makapaghintay. Eto na po at meron na pong nakasuhan at meron na pong magbabayad sa korupsyon na ginawa nila. So eto po si Joel Villanueva, etong si Jinggoy Estrada at si Zaldico ay meron na pong mga kaso na kakaharapin. Ito pong mga taong ito, nako talagang kurakot kasi. 'Di ba? Inuna kasi pangungurakot kaysa magserbisyo sa bayan bago po tayo pumunta diyan sa balita na 'yan, ito kasi yung sinabi ni PBBM. We cannot waste that opportunity. Okay. Post muna natin. Ito yung sinabi ni PBBM sa isa niyang interview habang nasa Malaysia para sa ASEAN Summit. Napakaganda ng sagot dito ni PBBM. Ito po, pakinggan po natin. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice that we have. I think it's more important. Diba? Meron tayong dalawang choice. Mabilis na makasuhan pero pwedeng mabasura ang kanilang mga kaso, or medyo matagal, medyo pag-iisipan, medyo pagpaplanuhan, medyo lilinisin ang mga kaso, pero sigurado na merong makokonvict. Hindi katulad kasi nung panahon ni Digong, alam naman natin na ito pong mga ginawa noong panahon ni Digong. Kunwari lang merong mga nakasuhan, kunwari lang merong mga napagbayad, pero ang totoo wala naman. 'Di ba? Alam naman natin wala naman talagang na-convict. Pinagmamalaki nitong tukmol na si Greco Bellica na meron siya nakasuhan. Pero wala siyang na-convict. Puro ngaw-ngaw lang naman si Digong ng panahon ng kanyang panunungkulan at kunwari lang na lumalaban sa korupsyon. Pero si Digong mismo, kurakot. Ito ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa interview pa na ito. Ito yung kanyang explanation kung bakit po wala pang nakakasuhan ng mga nakaraang araw. Ito po ang kanyang paliwanag. Alam mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. I get messages all day, every day. Kulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Kulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nasasabi, hindi maganda, basta kaso na. Pwede manalo kung maakwit. Dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso. Yun. Technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang pagkahandle ng ebidensya? That would be much worse result. So, due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. Diba? Ang kanilang mga ninakaw, ibalik sa tao, ibalik sa gobyerno. Alam mo yan. Alam naman natin kung sino sila. Diba? Yan ang diskarte. Yan ang matalinong paglaban sa korupsyon. Kasi kung talagang mamadaliin,
pero hindi po maayos ang pagsasampa ng demanda, magkakandalintik-lintik talaga yan. At posible pa na tawag dito, ma-acquit yung mga tukmol na yan. Kaya po tama lamang na ito pong kaso ay pinatibay, inayos ng maayos para siguradong wala pong makakalusot sa laban kontra korupsyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O, ito po ang balita naman ng DZMM. Rekomendasyon ng ICI, kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Naritong kumpirmado, siguradong balita, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John. Na-turn over na sa Office of the Ombudsman ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andres Reyes Jr. ang interim report at ikalawang rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso laban sa dalawang senador at ilang kongresista kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sa bagong rekomendasyon nila sa Ombudsman, pinakakasuhan ng direct o indirect bribery, corruption at plunder sina Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, resign of Bicol Representative Braldeco, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating COA Commissioner Mario Lipana at dating Representative Miss Kahayon Uy. Batay sa mga ebidensya at testimonya ng dating mga DPWH Bulacan engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, na ipagsabwatan sa kanila ang mga nabanggit na mambabatas bilang mga proponent sa mga proyekto na itinama sa National Expenditure Program at General Appropriations Act. Tinatayang 20 hanggang 30% ang halaga ng proyekto ang umanay naging komisyon ng mga mababatas sa tinawag ni Reyes na systematic kickback scheme. The commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program for NEP in the House General Appropriations Bill, also called SGAB, and the General Appropriations Act, or GAA, in exchange for permission ranging from 20% to 30% of the project cost. Ang mga kickback ay dinaan umano sa mga DPWH engineer at mga kontratista. Sinabi pa ni Reyes na patunay ang inirekomendang mga kaso sa ombudsman na walang sinasanto ang ICI at tapat ito sa mandato nilang panagutin ang mga sangkot sa mga anomalyang flood control project. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM. Ayan na. O, di ba? Kita nyo? Ito, maliwanag naman kasi meron talagang katarantaduhan. At may mga ebidensya, may mga witness na talagang kurakot etong si Joel Villanueva at si Jinggoy. Alam niyo po, kay Joel Villanueva, nagulat talaga ako Bakit? Kasi po, nung ito ay test naman, idol na idol namin to. Doon sa Santa Maria. Kaya nga ako, naengganyo ko na mag-aral sa TESDA kasi ang gagaling talaga Di ba? Kapag binanggit mo TESDA, Joel Villanueva yan. Punta ako doon sa Giginto. Entrance exam ako doon. May kung ano mga papeles siningi sa akin para mag-aral diyan sa TESDA na yan sa dyan po sa Giginto. Gustong-gusto ko yan. Tapat ng tapat ng Provincial Engineers Office. Yung TESDA dyan, Ewan ko kung doon pa ngayon yun. Gusto ko yun, na mag-aaral doon, ng pagbabarista, pagwe-waiter. Kasi dahil kay Joel Villanueva. Pero, nung pong ngayon na itong si Joel Villanueva ay nasasangkot po sa korupsyon, nakakahiya na maging Bulakenyo. Nakakahiya po. Na matawag na kababayan ni Joel Villanueva. Dahil po sa korupsyon na kanyang kinasasangkutan. At buti sana, di ba, kung wala pong mga ebidensya, walang witness katulad ng kanyang sinasabi. Meron
May mga chat, mga disappearing message sa Viber na nalitratuhan. Yan po ang kumbaga mahirap talaga sa pag titiwala dito sa mga ganitong politiko. Ang gagaling magsalita, ang gagaling mangako, 'di ba? Pati Panginoon Diyos, mga Bible verse ginagamit pa. Sabi pa ni Joel Villanueva, kahit si Satanas hindi papayag sa script ninyo. Pero Joel Villanueva, si Satanas hindi papayag, 'di ba? Pero ang Panginoon pumayag na ikaw ay makasuhan at ikaw ay bigyan ng aral. Pagbayaran mo ang korupsyon na ginagawa mo. Hindi ka na nalalayo kay Kibuloy Ginagamit mo, Panginoon, pero gumagawa ka ng masama. Kaya nakakahiya ka, Joel Villanueva. Dito kay Jinggoy, hindi na ako nagulat, anak ng teteng. Ayun! Kura ako talaga yan Diba? Ang tagal-tagal nyo na nasasangkot sa mga korupsyon. Diba? Like father, like son. Diba? Kaya nang yun like father, like son, yung tatay. Diba? Naanohan ng korupsyon, ng pangungurakot, kaya natanggal sa pwesto. Ayun! Siyempre, ano pa ba asahan mo sa anak? Abay mo ng pera. Wow! Diba? Alam nyo, buti na lang talaga meron JB Ejercito, the good one. Diba? Buti na lang talaga si Erap, meron JB Ejercito, kung wala. Diba? Tapos etong si Saldico, dapat dyan, bulukin, pauwiin, ipa-Interpol na yan, ipa-red notice na yan, at nang mabulok sa kulungan niya, hayop na yan. Buti na lang, tangan! Napakawalang yan itong Saldico na to, pati yung eroplano, inilabas na sa, pinalabas na ng bansa, at dinala sa Dubai daw, Dubai ba? Hindi, sa Sabah, Malaysia, dinala sa Sabah, Malaysia, para ibenta doon. Diba, napakawalang kaya mo, Saldico, dapat sa'yo, bulukin sa kulungan. Eto, sabi ni Ace Azare, si Tamba, yan, pati si Martin Romualdez, kasuhan. Kung yan talaga'y sangkot sa korupsyon, kasuhan yan. Lahat ng kurakot, kasuhan. Walang titigilan, walang papaburan, walang hindi huhulihin. Lahat po, dapat mabulok sa kulungan lahat ng kurakot. Si Jinggoy, nakatatak na sa pagkatao niya ang maging kurakot, magnanakaw. Nasa dugo nasa lahi niya alam niyo, nung mga unang panahon, ang mga estrada po, kumbaga parang kapit-tapitagan pag nabanggit mo yung apelidong Estrada Kaya lang, sinira nitong si Jinggoy Yari, kapag umuwi si Saldico, ikakanta niyan si Marcos at Tamba. Ayan na suntok sa buwan. Alam mo kung sino ikakanta niyan? Si Digong. Alam mo kung sino ikakanta niyan? Sa mga korupsyon na ginawa sa gobyerno. Ang unang-una po na makakasuhan dyan, si Digong, si Sara, si Pulong. Si Sara Duterte naman ang kusang Si Sara Duterte naman ang kusang nagbuking kay Saldico at kay Digong na magkaalyado at magkasama sa korupsyon noong si Digong pa ang presidente. Overprice ang mga laptop. Diba? Kaya ang malilintikan dyan, kapag umuwi si Saldico, hindi si BBM. Ang malilintikan dyan, si Digong. Dagdag na naman ng mga kaputragisan na matatanggap ng mga Duterte.
Kaya nangurakot kayo di ba? Dapat kayong magbayad. O saldi ko, etong si Martin Romualdez kung kasali, parusahan din. Etong si Jinggoy at si Chis Escudero. Ngayon, etong si Chis Escudero, kayo ba maniniwala 18 million lang ang niya, pinakamahirap na senador? Napakalaking katarantaduhan yan. Huwag mo kaming gagawin, Chis. Nagregalo ka nga ng Paraiba ring kay Heart Evangelista. 57 million ang isa niyan. At bago ka makakuha niyan, bago ka daw makabili niyan, kailangan mo munang maghintay ng pagkatagal-tagal. Kailangan mo munang ipa-reserve. At ang pagpapareserve, may bayad na kagad yun. Huwag mo sabihin, peki yun. Baka sabihin ni Chis Escudero, peki yung Paraiba ring na binigay niya kay Heart Evangelista, magagalit si Heart niyan. Magagalit yun. Sana kasama na yan sa mga next batch na kakasuhan. Sana nga po, Ate Au. Nay Merlita Berhel de Dios, hello po. Salamat po. Okay, Jobs Dublin Channel. Sir, kahit anong ngawa ng mga Pinoy, wala pa rin nangyayari dahil hanggang ngayon wala pa naman nakukulong. Hintay ka lang. Hindi naman yan katulad nung panahon ni Digong na kapag tinuro, ginugurgur. O kaya pinapakulong kahit walang ebidensya. Si PBBM na po presidente ngayon. PH Update, MLBB, buwang ka. Yes, buwang po ang pamilya po ninyo. Demetrio Angay, mabuhay po kayo. Ayan, sir, shoutout po. Ayan. Sabi po ni MLBB PH Update, buwang daw po nanay tatay niya. Oo, pero ipanganak ka pang hinayupak ka. Dapat sa'yo, pinupok na lang sa bumot. Nako. Heto na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Antindi talaga. Alam nyo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, alam nyo, ang sarap na maging Pilipino. Dahil meron pong Pangulo na lumalaban sa korupsyon, merong Pangulo na hindi po iniintindi kung sino ang tatamaan ng kanyang laban kontra korupsyon. Ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos, nung pagpunta po doon sa ASEAN Summit, nako, rockstar ang datingan doon. Talagang pinagkakaguluhan. At talagang, ang daming tao, ang daming mga world leaders na gustong-gusto po na siya'y makadaupang palad. Iba talaga basta BBM. Hindi katulad ni Digong. Si Digong kasi, nung panahon ni Digong, ang inuna ni Digong, puro paggurgur sa mga kalaban ni Michael Yang Ngayon ito, kita nyo, pakita ko sa inyo itong isang video. Ito. Okay, ito pakita ko sa inyo, napakatindi nito. Kasi si PBBM po, nakipag-exchange gift. Nakipag-exchange gift siya sa isang, natin doon, isang, sino ba to? New Zealand leader. New Zealand leader, talagang nakipag-exchange gift kay PBBM. Medyas po ang naging exchange gift nila. Kasi alam niyo po, syempre, sa mga mayayaman, hindi na nila alam kung ano ireregalo nila sa kanilang bibigyan ng regalo kaya etong medyas Our intelligence services are very good.
This is a the platform, which is also muscle. It's like the curve. It's like a work is around never around. So when you can do it. We're waiting for Diba? Kita nyo ha, si Pangulong Bongbong Marcos nakikipag-exchange gift ng sa New Zealand leader para sa darating na Kapaskuhan. Alam nyo yan, mga ganyang symbolic na pangyayari, mga history na pangyayari. Yan po ay malaking tulong sa ating pamahalaan. Lalo pa, ngayon po, tayo po ay sinusuporta na po tayo ng European Union. Ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ngayon, talagang mas marami pong trade partners ang ating bansa dahil po yan sa pagsusumikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad nung panahon ni Digong, ang inuuna mga drug dealers, ang inuuna mga drug lords, ang inuuna yung kanyang mga kaalyadong tsekwa. Si PBBM, Asia, Europe, Amerika, Canada, lahat. Lahat kinakaibigan ng ating Pangulo. Yun ang tama. Yun ang nararapat. Kaya po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay napakamatagumpay ng kanyang pagpunta doon sa ASEAN Summit sa Malaysia. Dahil nga po, walang humpay na pagtatrabaho para sa Pilipino at pagbibigay ng nararapat na serbisyo mula sa gobyerno ang kanyang daladala. Yun din ang kanyang inuwi. Napakarami po na mga proyekto at napakarami pong mga negosyo ang magpapasukan sa atin dahil ang atin pong Pangulo ay disente. Hindi po mura ng mura. Hindi puro putang ina ng putang ina. Kaya po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hate na mga bobong DDS. Bakit? Sapaw ang kanilang anito na ngayon ay karton at magpapasko pa sa kulungan at doon na mabubulok sa dahig. Diba? Kaya po ang mga DDS wala na ibang masabi, bangag, adik, tambaloslos. Kasi napakasakit sa damdamin yung iyong hinahangaang dating presidente nabubulok sa kulungan. Diba? Kaya po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.